Okay, salamat sa special music. Okay, mayong buntag ka natong tanan, Happy Resurrection Sunday. Praise God, no? Special Sunday karon tungod kay ang mga Kristohanon naga-celebrate karon sa adlaw nga pagkabanhaw ni Hesukristo. Okay? Regarding din sa bagulang na human na annual conference, praise God, no, sa kadaugan, sa mga blessings, no. Salamat kita sa atong mga delegates, mga Kristohanon na bisag lisod ang sitwasyon na ningong hataw nga makapil dito sa conference. O wala po ta gipaktiya sa Ginoo, no, na po ang panalangin ni Lord. O salamat sa kita sa i-provide nga service, no, kanang salakyan nga makadto dito. So salamat sa Ginoo niya na naa siya gigamit nga naay masakyan taon ang mga makadto dito, no. So Diyos na magbalik o blessing kanila. Okay man, napay bonus pasalamat kita, no, kay Lord kay sa ato nga pag-celebrate na atay giandam nga panalangin di ay nga naay nag-sponsor, no, nga maghatag o pang-outing sa church ba, no, na Edison. Pinasahin, no? Grabe si Lord mag-bless, no? So salamat kita sa nag-initiate po niya na aron nga maka-fellowship ta nga doon na tayo Edison, no? Ginoo po ng pagpanalangin balos sa mga nag-sponsor niya na, no? So, palanggan kita ni Lord kay na mga blessing, no? Nag-aabot kayo mga Edison. Okay? So, karon sa itong pagsimbahan, abot tayo communion karon, no? So, special Sunday kayo sa ato nga panagtigo. So again, welcome everyone o may buntag na itong tanan. Di kita maglangay kung ako yung mga Bible, James chapter 1, verses, ang atong pagatunan, verse 19 to 22, pero mag-scripture reading kita, sugod kita sa verse 12, no? Hangtod sa verse 22. Okay? So gamiton ako diri ang pagbasa sa King James. James chapter 1, verse 13, paingon sa 22. May I request everyone na mag-atindog, no? Sige, responsibly, ako ang maguna. Sugod sa verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Let no one say when he is tempted, I am tempted God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust is conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Verse 16, do not err, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Of his own will begat he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore, lay apart the filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness and grafted word, which is able to save your souls. Altogether, but be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Mag-pray ta. Lord God, sa magatuunaw sa kami, nining mga bahing sa kasulatan, sa imong mga pulong, nag-pray kami, Lord, nga pinaagi niini, speak to us, O God. Nag-pray kami nga imong Espiritu Santo mag-aabli sa unahuna kasing-kasing sa matagusa, sa ingon
ang mga langit nun nga mga pulong, ang mga kamatuoran din sa Biblia, amo kining masabtan ug mao kini ang magagiya sa among pagkinabuhi. Salamat o Dios kay ang imong pulong, buhi, gamhanan o kini nagahatag og nourishment sa among kalag. Nagapray kami nga imo kami pakamayuhon sa among pagtuon karon. In Jesus name, Amen. Okay, balik ka mo sa paglingkod. Clear? So James chapter 1 verse 19 to 22 ang atong nga mensahe. Pag-auluhan na to atong mensahe, stop, no, drop, and do. Okay? So, ato ni masabtan karon nganong nahunani ning atong title sa atong mensahe, no? Stop, drop, and do. Okay? So, dili ka maglangay, ingon din sa verse 19. Ingon diri, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, mo nag-ingon dihan, no? Again, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Now, take note of this, no? Mo nangingon diha sa sining nga translation nga atong gigamit mga igsoon. Take note. So, gitagaan siya emphasis kini nga statement. So, mo ning atong ma-learn. Kita na mga Christian, if you have been brought forth by God's Word, your communication style should reflect that new reality. Kaya ang previous verse 17 o 18, di ba na Christian that because of God's Word? Oh. And we are first fruit. We are God's workmanship, no, din sa kalibutan. Ipakita sa mga katawhan ng mga unbeliever ang nindot nga kinabuhi, no? Sa kinabuhi nga Kristohanon. So, mo rin ingon din mga igsoon nga ingon ni James sa mga Christian, no? We are to communicate the style that reflect niining reality nga mga anak ta sa Ginoo. Oh. Ipakita nato. Ilabi na sa panahon nga naa kita sa pagsulay. Okay? Kaya ang isgutan sa Book of James mga igsoon, ang Kristohanon nga nagaatubang sa pagsulay. Paano nato i-handle, no? How to navigate sa pagsulay na umabot sa atong kinabuhi. External trials, naipay inward, no, temptation. So, naa kitay mga challenges. O gikinahanglan nato ang wisdom that comes from God. Aron nga mahimo nato ang gusto sa Ginoo nga agay natong pagabuhaton. So, natin yung mga igsoon, ang tulo pahimuon, aron nga na kita gitawag self-control. Ang self-control mga igsoon, mahinungdanon kayo ni sa usa ka tao. Usa ni kailanganan sa tao nga naay wisdom, naa siya self-control. Pero kining self-control mga igsoon na sa dini nga verse, naay tulo nga dapat i-practice ang self-control. Una kin gitawag, we are too quick to listen. Magmaabtik, no, sa pagpamati. Okay? Namatod pa, kining listening sa panahon nila, no, sa gisulat ng Bible, first century, mao ni siya mga igsoon ang primary mode of learning. Since most people were illiterate, spiritual growth depended entirely on attentive listening to the reading of the Word. Now, bisan sa atong panahon karon mga igsoon, although kasagaran sa mga tao, mga literate, pero kung tanak ninyo, asa may imong preference sa imong learning? Kanang makapamati ka o kanang nagbasa ka? I guess mga igsoon nga,
many of us, kanang gusto nato kanang mamatik ata. O mo ning ipakita din ni James mga igsoon nga gusto niya sa mga Christians in times of trials. Kung sa gani ang nagakahitabo kung naay trials, naay mga pagsulay, naay mga tensions, naay pressures, mo na siyang igsoon. Mo na nga ang atong mga emotions, no, naay mga tensions diha. Oo. So imo din mga igsoon nga gusto sa pulong ingon din sa pulong sa Dios nga mga Christian sa panahon nga nata sa pagsulay ma-uptik kita sa pagpamati. O ang ikaduha nga pag-practice sa self-control, kini gitawag slow to speak. No? So mao ni katong ma-learn mga igsoon. If you are always talking, you are not receiving. Kung nagka-notice kita, no? For example, no, na ay lalis o ay kunana. Ang mata ko sa gusto mag-express sa iyang nasa iyang muna o sa iyang debate. Pero kung nakamatikod kita, nga as everyone try na magasulti, the more nga nagakalibog o nagulo ang sitwasyon. Si James, ingon ni James, di ang maayo nga himuon. No. We are too slow to speak, mga igsoon. Kaya again, sa ganit, if you are always talking, you are not receiving. No. Di ba, kung nata sa trials, gusto nato wisdom. Pero yun sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nga kabalo ka when to be silent. No? Kung niya pa, ikatulo sa self-control ng igsoon, kining gitawag slow to anger. Mao ni nga itong ma-learn about slow to anger. Uncontrolled speech is often the fuel for human anger. Nakakatikod ba kita? Diin gani kasagaran nga nag-away na hinoon tungod sa pagsulti nga way pugong-pugong, way preno-preno. O tungod ni ana, no? Ang nagpamati, ang other side nga nagpamati, nag-init ang iyang damugan. Kaya nga naman, tungod sa nabatian niya nga sulti nga di na maayo, nakapasakit na di ay. So, in the midst of trials, no? Tensions, no? Ingon sa Word of God, let every man be slow to be angry. No? Magmahinay sa pagkasuko. So, mo ni mga igsoon nga kita, no? Sa atong pagka-Kristohanon, no? Gusto lagi sa Ginoo nga makinabuhi ta nga maglakaw diha sa kaalam. So makita nato nga ang gusto sa Ginoo nga naa kita ay self-control. O ang self-control mag-manifest niining tulo ka butang ng gisgutan ni James dinhi sa verse. No? Magmaaptik sa pagpamati, no? Unya maghinay ka sa pagsulti, unya maghinay sa pagkasukop, mga igsoon. Sa Proverbs chapter 10 verse 19, mo ning gisulti sa Proverbs. Sin is not ended by multiplying words, but the prudent hold their tongues. No? Ang tao nga prudent, na ay self-control, nagpugong sa kaugalingon, no? Hold the tongue, mga igsoon. So kabalo siya mo kontrolar sa iyang dila, no? Naa siya'y prino sa iyang igasulti. So, sa relasyon sa matagusa, mo ni ang dapat nato hinunggamon, no? Prioritizing understanding over being understood.
Inahin na to, no? We are to prioritize understanding over being understood. Kung nakamatikod kita, no? Sa panaglalis, di ba everyone want to express sa iyang kaugalingon? Ang mata ko sa gusto nga siya musulti, maka-express sa iyang gusto, mahibalaan kung sa iyang pagbati, no? Pero sa relasyon ng Exxon, sa Book of James, nga itong isgutan din ni, we are to prioritize listening in the other side. Prioritize understanding. No? So, muna ang kabaliktaran. Kaya instead nga gusto nato, kita'y gusto nato asabton, ingon ni James, dili. Try to listen. Pamati. Muna mga Exxon, dapat daw nga makita sa mga Kristohanon. Muna nga to learn about God. Approaching the scripture, kung natong i-apply ni sa Word of God, no? With a listening heart, rather than trying to force the text to say what we want. No? Kung i-apply po din nato ang principle sa pagtuon ng Bible, mao po din mga Exxon, we let the Word of God speak to us. Muna. Kung ka sa pagsulay ba, kinahanglan natong tugutan ang Word of God nga mao'y musulti nato. So sa panahon di ay nga mas gikinahanglan nato ang Word of God, ilabi na sa panahon if you undergo sa mga pagsulay sa kinabuhi. Let everyone quick to listen. No, sa Bible. Napadayon kita sa verse 20. Kung sa may makita nato dinhi nga nung nagkaman man si James niini. Ang verse 19 gisugo man niya kita, no. Ang verse 20 gi-explain niya ngano. Nganong imong naman. Ingon sa verse, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Di ba yung sa Bible, let every man be slow to get angry. Pag mahinay. So, mamunta na, tangan nung ginahan naman, di ko pwede nga mag-express sa naasa akong debate. So, ingon ni James, delay. Because ang ato daw anger, human anger, does not produce the righteousness that God desires. Morning atong ma-learn mga Exxon. Sa teaching sa Bible, makita din ang incompatibility of human impulse and divine purpose. Ang atong human impulse kana sa punta ug ang divine purpose incompatible sila. Kung makita din ni nga verse mga Exxon, no? Ang ato daw kasuko will not produce the righteousness that God desires. Ato na explain, no? Ang pulo nga anger, kasuko, mao ni atong ma-learn. Okay? Duha nga atong ma-learn ni nga anger nga gin-refer din ni. Una, kini gitawag momentary or flash of temper. Muna primero. Kung na pang ikaduhang mga Exxon, kini gitawag the kind of anger that justifies itself as righteous while actually being rooted in the ego. That's why sabi na itong sakto na ta kung nasukot ta. Pero ingon din yung mga Exxon, ang bantayan na nini kay abasi ang root nini tungod lang sa atong ego. No, naigo ang atong ego ba, atong self. Mao na nga nasukot ta, o nasukot ta. So duha ang atong tan-awon nining anger, no? Reactionary indignation, manang flash of our temper. O ang ikaduha kining gitawag deep-seated animosity. Nga anger gyapon, naghambing kag kasuko.
So kining duha mga igsoon nagakahitabo ni sa atong kinabuhi. Ug mao ning ingon ni James nga magmatngon ka, no? Kay ingon diha sa verse, kini does not produce the righteousness that God desire. So sa itong anger, kung di ta magmatngon, no? Is a faulty tool. If you are trying to build a house of righteousness, mourning God's right way of living, anger is like trying to use a sledgehammer to do fine carpentry. Kung saan nang sledgehammer, maso ba maso? Kung sa craftsman, mga furniture, mga kung ano, magalit tigib, ganay hammer, na para diyan na. Pero, ang kining sledgehammer mga igsoon, maso, dili na pang-create sa mga fine dihang nga mga craft. Pangguba siya, magkungkag kag wall, ganito ni mo na sledgehammer, maso. Mao daw na ang makita nato, ingon din nga, hulagway, gusto ka na magmaayo, pero nasayong ang tool na atong gigamit. Kanang gitawag uncontrolled anger. No. Ang anger, mga igsoon ang kasukot. Mura ka gigamit daw niya na ugmaso. It might be powerful. Kaya sa kukuta, very powerful. Pero ang nahitabo, but it destroys the very thing you are trying to create. No. Consider daw ninyo, sa mga mag-asawa, sa ginikanan o mga anak, or bisan sa trabaho. Ha? Kano sa aman ang higayon nga naglain ang buot sa usa. Pinaagi sa express sa anger nga wala na control. No. Ang usa naghambin og kanang nagdumot, nasakitan, no? Tungod kay morning. Misulti siya, kay gusto rin niya i-correct. Ayun. Pero ang problema, ang gigamit nga tool, sledgehammer. Napulpog yun, nasakitan yun. Sulti. Mo na mga igsoon nga, usa ka buta nga naay tao nga naay wisdom. Ingon ni James sa verse 19, slow to get angry. Because anger does not produce righteousness that God desires. No? Mapadayon ta. Unsay kalainan human anger o kining divine righteousness? Mao ni ha. Okay? Ang kalainan mo ni, the anger of a man, ang kasukuban nga sa tawhanon, mao ni ang kita na to. Human anger is often defensive. Focus on our rights. Ikatulo, we have the desire to control others. Kung mo susihon ang atong human angers, no? It's possible nga manifest kini usa ining tulo. We are just defensive. Mo nang pasuko-suko ta kay defensive ta. Ikaduha, basig na violate ang atong personal rights. Mo nang masuko ta. O ikatulong nang nagsuko-suko ta because we want others nga kita mo control nila. Pero kung tanaw na to ang God's righteousness, unsa may kalainan di ay? This refers mga igsoon the standard of living that God requires, characterized by mercy, peace, and justice. No? So maayo kayo ang purpose sa God's righteousness nga gusto niya nga ma-attain sa mga katawhan. No? So muna mga igsoon, magmatngon ang mga Kristohanon in times of trials. Kaya sa gani, yes, atong ginabalik-balik, in times of trials, there are tensions.
O kung saan yan ang atensyon ng atong emosyon. Kung iyon ni James mga igsoon, nasayod ta sa pagunahuna kung ang atong gipatsugta ng atong kasuko, kay buot nato ayuhon ang usa ka sitwasyon, pero nasayod kita sa paggamit sa tool ang pag-express sa atong anger. No? Doon ay mga anak, no, nga, for example ba, gikan sa pagagamay, nagdako na siya kasuko sa ilang ginikanan, no? Ang usa kay hinungdanan ng mga igsoon, tungod kay para sa mga anak na interpretar nila nga kung masuko ang ilang ginikanan, no? Pirti na ang kasuko, murang nasagol na ang hatred, no? Murang mawala na ang value sa usa ka anak, no? So, mga igsoon, kumusta ang atong anger? No? Labi na kita mga ginikanan. Okay? Sometimes we abuse nini nga butangan to sa atong mga anak. No? Masakitan po sila, no? Di ba nato masakto pag dalaban nini nga emosyon mga igsoon? So, mo na nga itong makita din eh. So, sa ato pa di ay, pwede di ka ma-deceive, pinaagi sa atong anger. Ganun ma-self-deceive ta. Kaya ato nang gihimo, sa katuyuan ng nga para sa kayuhan, pero di mayong resulta. Pero ako atong ma-learn. We often use anger as a shortcut to fix things. We think that by being angry at injustice or at someone's failure, we are doing God's work. No? Pero, ikon pa lagi ni James mga igsoon, na-deceive na ito atong kaugalingon. Yes, we want to fix something. Yes, natin nakita ang failure, gusto na ito maayuhon. Pero muna nga itong ma-learn mga igsoon. Even if the cause is just, natay right nga masuko, yun. Pero muna the method of human anger is incapable of yielding the fruit of God's character. No? So mo na karon ang pamaagi sa atong kasuko. Kay pag-express na karon, wala siya ning yield of fruit nga maayo nga ma-express ang God's character nga gusto nato mahitabo. So, sabay atong ma-learn, anger focuses on punishment or retribution of other. Whereas God's righteousness focuses on the restoration of the heart. No? So, kung masabuta, mura namang yun ba o gusto rin mo silot, no? Pero, dapat makita nato nga labaw pa diha. We want, nga sa gani, we want nga ang character of God, no? Makita mga igsoon ni anang higayuna. Okay? So, dapat mugamit kita og filter in times mga igsoon kung na-frame up ng atong emotion. Natay filter. Unsa may filter? Okay? Naabatay pangutana sa atong kagalingon o naoni. Kini nga anger karon masako, is this man's anger lang? Tawhanon ra niya kasako. Meaning, is it rooted in my pride or my need to be right? O natang susihon mga igsoon as we filter our anger. No. Kaya tawhanon ra ba sini basig pride lang na ato? No? Okay. Sunod nga pangutana mao ni, kung masuko ta. What is the product? Unsa may mangin produkto niini mo express karon sa akong anger? Unsa may mangin ma-produce? Ang pangutana mao ni, will this action lead to a restored relationship and God's peace or just a bruised opponent? Ha? So, iniga, nasuko na ta. Unsa may resulta? Ha? Na-express ba diha ang resulta ba peace
harmonious relationship. Or kaha, nag-express ta sa atong kasuko, pero ang resulta, wa na samara ng uban. Oo. So, delikado mga igsoon. So, muna nga itong ma-learn. Silence, di ba yung sa Bible? Slow to speak. So, silence provides the necessary time for human anger to dissipate. So that the implanted word can produce a response that actually aligns with God's nature. Di ba sa verse 19? Quick to listen, slow to speak, slow to get angry. So, kiniday may hinungdangan ng tulong giisulti sa verse 19 to give way, mga igsoon, nga makapag-una-una kita kung siya'y maayo, kung sa mga gisulti sa Word of God. Kay aron mauna ang atong masunod. Kaya kung magpadali-dali ka sa atong impulse, ang Word of God, di na maka-penetrate, makahatag o paunang-unang na doon sa'y maayo nga hinuon. So may nundanan kayo, slow to speak and slow to get angry, mga igsoon. So mas maayo yun din, no? Nakanabitang kunata sa kasuko, a momentary time of silence. Dili ka tama kasala. Kanang mahilong man sa. No? Oh. So, tanan kita giginahanglan nato ni mga igsoon, no? Kaya James manggod, kung saan pagkinabuhi ingon nga Kristohanon, labi na kung nata sa trials. Muproceed ka sa verse 21. Okay. Ang verse 21 mga igsoon, mo na po ang ingon ni James, unsay dili nato buhaton. Ang verse 19, unsay buhaton. Positive. Kini negatively. Ingon ni James, sa panahon sa trials, na kay di buhaton. What not to do. Basahan na ito, ingon ni sa verse 21. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. No? So, sa panahon sa pagsulay mga igsoon, saan man niya babang utak? No? Ingon din balik ko na kukutro. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Nagigamit din ni James mga igsoon ang figure of speech, no? Kanang ubaha, kung sa Bisaya, kung nakay badong ubaha, stripping off. Kung sa manay ubahon mga igsoon, kung sa badong pa nato, di ba, kung hugaw na ito badong, atong sanina, ilis na ta, kay labi na kung hugaw na. Morning ipakita din ni James mga igsoon. Ang atong ma-learn mo ni, you cannot put on the righteousness of God while still wearing the filth of your old habits. Kung naada kay dautan, dili maayo nga mga habits, no? Mga practices. Ingon sa Word of God, kinahanglan you learn to take it off. Kuha tanggalan na. Kung mo din kining kahugaw moral filth, no? Ang kahugaw. Mao niyang tanggalon. So sin, ang sala, acts as an air plug. Kaya kining moral filth mga igsoon, interesting, gikan kini sa word nga riparian, no? Riparian from Greek. Ang meaning niya ni duha. Nagistot kini siya about dirty. Pero na picture. Ang ulagway mo ni, wax-filled ears or soiled garments. Ang talinga ba, kanang napuno nag-atuli. No? Sorry na, maglainan mo mati. Pero mo nang pakita sa picture sa word nga moral filth. No? Ang talinga,
daghan nagtutuli. Inigsulti, di na kayo mabasingan kay puno na magatuli mga igsoon. So karon sa may makita nato din eh. Ingon din mga igsoon, ang sala ingon daw ni hana. Sin acts as an earplug. Mura siya, ang sala ba makahatag ng earplug sa atong talinga. Preventing the word of truth from being heard clearly. Oh. In other words, ang sala sa nato ba, kita Kristohanon, makasala pa man tanaw. Kung magpadayon daw ka diha sa sala, maapekted ang atong pagpamati sa Word of God. We cannot hear correctly and rightly. Murag nga itong pagpamati, dili kayo siya. Ha? Dili kayo epektibo ang Word of God sa atong kinabuhi. Kung kita na ay practice or binuhatan or tinago nga sala sa atong kinabuhi. Muna mo din ni James, you must learn to take off. Kuha nga. Kung sabado pa nahugawan na ka. Di ba? Isa bigyan na nato, mula kauta. Alabi na papit matin ka ng special occasion. Kung naimong bado kang sa hindi ka na. Mudi ka na presentably. Kung baho ang imong bado, kaili, mag-ilis ka. Kaya ba ang perfume nga ita? Huwag mo po din ipakita din ni James mga igsoon. You want sa imong kinabuhi makita ang righteousness of God diha kanimo? Tanggal na ang mga sala. No? Isito lang imong sala. No? Sama sa bado, tanggal na. Dili na maayo. O ingon din ingon sa verse. Ang paghimo daw ni ingon daw, with humility and meekness. No? Tanggala ang mga binuhatan, ang sala, o dirita sa Word of God. Kinahanglan magpaubos kita diha sa Ginoo. This means, mga igsoon, approaching the Bible, or the text in the Bible, not, muna na yung application ha, not as a critic or a judge, but as a student. Kaya itong, di ba yung ni James magma-uptake sa pagpamati? No. Makikita magtungkol ka sa Word of God ng igsoon. Kinahanglan yung sa Bible, let the Word of God speak to us. No? Atong mastiron. As kita mo estudyante, ang Bible mo atong teacher. Huwag mo you do not master the Word. Let the Word master you. So may kalainan niya na. You do not master the Word. Doon yung mga tao nagtuon sila kanang Bible, no? Aron lang ang i-defend ang ilang mga philosophical nga mga practices, no? Ang uban gani, patingala ka. Naghimo binuhatan gani mayo yang mangitag verse sa Bible nga isuporta. Dili mo na mga igsoon. But rather, let the Word master you. No? Ang Word of God, siya mao'y mutudlog nato kung unsa gyud ang insakto. No? Now, sa verse, nagingon diha, the Word of God which can save you. No? Makaluwas nato. Unsa man ni? Remember nga, that's why ingon ako katong first second message nato na ang Book of James, gisulat ni James sa mga believer. That's why i-identify niya yung kagalingon mga brothers and sisters. Ingon niya brethren, di ba? Balik-balik ni sa James. Kaya yan gisulatan mga Kristohano na. Pero ingon niya diha mga igsoon, which can save you. Save of what? Kaya mga luwas naman eh. So sa maning luwas na ipasagot ni James, mauni. The Word saves your life from the destructive consequences of the human anger and evil mentioned in the previous verses. Kaya kung nakahinandun ka mo sa last Sunday, nag-discuss kita about sin, ang iyang conception, ang iyang action, o ang iyang result, death. So ang sala, di yun mayong hantungan. Kung mo rin gisulti din ni James mga igsoon. Ingon ni James, sa panahon sa pagsulay sa atong kinabuhi,
sunod na lang ta sa Word of God. Kay aron, malikayan nato ang dili maayo nga resulta. No? Because if we do not follow sa wisdom from God's Word, basig makahimo ta dili maayo o siyempre distraction kung sala ang mabuhat nato. No? So mo na mga igsoon ngayon sa Word of God, importante ang pagsunod sa Ginoo. Kaya aron malikayan ang mga pinsala nga mahitabo sa atong kinabuhi o sa kinabuhi mo sa uban. Mga igsoon. Kay base di ta magmatngon, kita ko'y hinungdan nga napandol ang uban. No? Mo na mga igsoon nga di ta magmatngon, duha man ay kapahingan nato ba ang mga Kristohano? Ha? Blessing ka? Kina-bless sila sa imo. Or ikaduha, kung ikaw ang matngon, basig mahimutan kapandulan. Kung dili nato gusto na, di ba? Pero ito din mga igsoon ni James, kinahanglan magmatngon kita. Now, so far, muna itong ma-learn sa verse 21. So, verse 21, mura ni siya hence. Kanang, di ba, atong mga gate, ang atong door na ay bisagra hence. Mo ni siya ang bisagra sa chapter mga igsoon. Nag-connect siya ba? It explains, mo ni, that hearing, sa verse 19, is only effective if there is purity, nga gisulti sa verse 21, which then leads to doing. Mo na ito makita niya sa verse 22. So far mga igsoon mato, mo ni nga itong ma-learn. If you, no, kita Christian, if we don't clear away the moral felt first, our outward obedience becomes a hollow performance, o gitawag legalism, because the internal transformation never actually happened. Mo nang lisod bitaw, no? Kana bitaw, okay man ang mamadlong, no? Pero kana bitaw mamadlong niya, ang nagbadlong labaw mong badlongon nun. Ha? Mo nang ingong din way ayo. No? Kaya sa Bible, mga igsoon, ingon ni James, the moral felt in your life tanggalan. No? Kaya aron ang righteousness of God diha sa imong kinabuhi, you will be a blessing. You will be effective. Epektibong pagpamadlong mga igsoon kung kita mismo sa atong kagalingon, una nga nag-practice, no? Sa atong mga godly nga mga binuhatan, no? So, padayon kita. Sa verse 22, sa mani, mauna ni ang last verse nato, mga igsoon. It serves as a stern warning against, no? Sa previous verse. Kaya mo diri sa verse, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Ang mga Kristohanon daw, gusto sa Ginoo no, mamatik ta. O, narata sasakto nga pa kung namatik ta. Pero, wala magundang diha. Ingon ni James, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Now, ang pulong mga igsoon nga pamatik, no? Listen. Okay? Gikan kini sa word nga acroates. Mo na siya, pamatik. Mo na itong ma-learn. Acroates was someone who attended a lecture, heard the information, but had no moral connection to the teacher, no formal connection to the teacher, and no obligation to practice the material. Yung modo na ang hearer, no, nagapamatik. Pero sa verse na ni, ang gusto ni James yung mga itabo, madili ka hearer. Ang gusto niya, doer. Kaya kung sa munday ang doer. A doer doesn't just store information. They
execute it. Oh. So sabi pa mga igsoon, context of trials sa atong kinabuhi. Oh, nata sa pagsulay. Ingon sa pulong sa Ginoo, I want you to listen to my word. Not only to listen, but to apply, practice it. Oh. Ingon na mga igsoon ka mahinungdanon no ang pagtuman. Oo. Kay usay mo diha, kung dili daw nato i-apply ang word of God, you are deceiving. Ingon ba diha others? No. Deceiving yourself. We have the potential to deceive ourselves. Kahibaw naman tanong nga, doon ay mga tao gani nga mailag ka, ilangon ka sa uban, or nasking ka, or nalimbungan ka, di ba? Bantay ng kutawhan na to. Suko ka nila, no? Kunyan ka, kung nag-ilan na to, matong kaugalingon. Ha? O ka, kung tanaw na to mga igsoon, kung ang atong kaugalingon mo, imuilan na to, lisod tatabangan. Kaya kita na po'y nag-unay sa atong kaugalingon. No. So, yung dinilig James sa atong pagtuon mga igsoon, magmatgon sa self-deception. Ang self-deception na gisulti sa Bible, kung gisultian ta sa Ginoo, unyawa nato buhata. No? Why ayo? Kaya yun sa Ginoo, dapat buhaton. No? So, morning atong ma-learn. If you believe knowing the truth is the same as obeying the truth, you have committed a logical error. You are a victim of your own false reasoning. So mga na ta karon, kapila na ta giilan sa atong kaugalingon. If we are tanong tang igsoon sa atong kaugalingon, no? Di ba? Kita na po'y nag-ilan sa atong kaugalingon. No? Sa man. Mayroon man tas di ba mayroon man ta? Kay balong naman kuha na sa Bible. Pero kuha na ko gituman. No? Di ba? Mo nang pag-ilan sa atong kaugalingon mga igsoon. We suffer, we experience failure because we do not practice the word of God. Kung siguro dihan mga igsoon ang napupod nga igong no dinhi ka nato. Kanang ingnon ba ta kita ray di ilan natong kaugalingon. So morning mga igsoon, ang atong pag-learn sa verse 22. A Bible, kining Bible is not finished when the notes are written. It is finished when a habit is changed. Mao na nga, bisag kung sa pagkanindot sa wali, bisag sa mga pastor kawalihon, nindot kayo wali, praise God. Oh, nindot. Pero wala man diya mga igsoon, half pa to, napay sumpay. Nabago ba itong kinabuhi? Human yan. No? So sa ato pa mga igsoon, tuluan, gisultian ta sa Ginoo, tayo sa ang imong kaugalingon, kumusta? Human ka namati, human ka nagtuon sa Word of God, gikan kag simbahan. Have you applied God's Word? Mo na siyang igsoon. Kaya mo ni James, ang tao daw na kaalam, yes, they will listen. Pero wala nagundang diha. They do, they apply what they hear. So mo ni mga igsoon sa ato, no, mabadlong yun tanining Word of God ba, ma-remind kita na, uy, dako yun kayo kinikita pagkulang ba diha sa Ginoo. So ato na ning i-connect mga igsoon ang atong ma-learn no, sa atong mensahe, verse 19 to 22. So unsa po no? Listening is the gateway to wisdom. Kaya naata sa trials, na tensions, na pressures, pagsulay. Ingon ni James, okay, pamati, ingon ni James, listen, kaya mo nang
hindalan nga na wisdom mamati. Pero niya mga igsoon, ato kung ma-learn, our human anger, no? You cannot effectively hear God while you are busy defending your own ego or venting your own opinions. You cannot be effectively listening, mga igsoon, to God kung kita, sige express sa atong kaugalingon. That's why yung lagi ni James nga, slow to speak. Kung sa may katuyuan ng tanan di ay, mo ni, to create a quiet space, no? Where the divine message can be received without the static of human emotion. Kaya ang makapugong mga igsoon nga nung ang Ginoo dili siya effectively maka-communicate, maka-remind, makasulti ka nato. It's because kita watay time, space, gitagagin gayon ang Ginoo nga musulti nato. That's why ang mensahe, slow to speak. Or in other words, learn to be silent. Mga igsoon. No? So, sa verse 21, ang atong ma-learn, ang atong kasing-kasing sama sa tananan, the heart of sower. Ang murang felt, no? Mo ni siya ang conflict. O ang evil na mga practices sa Kristohano, mura ni sila mga igsoon og sagbot, no? Nga mo'y hinungdan nga dili makatubo ang word of God, no, sa atong kasing-kasing. Mo na nga, di ba, na dinhin katamtanaw man kuno, na yung katamtanaw diha. Mao gyud na siya mga igsoon. Simpleng, permero, i-cultivate ang yuta na simpleng. Pero kung dili gay na nimo ko ng sagbot ang nagtabon diha, di gyud nakaturo ang simpleng mga igsoon. Labi na nagtamungan na diha, hindi yung sa pagturo. Mao ni sa Word of God. Ingon ni James mga igsoon, buot ba nato ang Word of God mutubo o mubunga sa atong kinabuhi? Let the weeds of sin, no, tanggal sa imong kinabuhi. Kay mo na nakapugo nga nung dili ka, dili ang Word of God maging effective diha sa imong kinabuhi. Again, sa verse 22, ang atong ma-learn mag-igsoon, gusto ni James nga sa kuno nga kita doer. No, nakabutin kita ng word sa English nga kinetic, no? Kinetic energy. Mo nang gusto ni James may tabong sa mga Christian. Not static, ang static steady man. Ang gusto ni James nga kita after we become listener, we become kinetic, meaning we are in motion of applying the Word of God. Kung mo nang pasabot mga igsoon sa verse 22. Kaya ang goal nining tanan mo ni, the Word was heard, ingon sa verse 19, na pamatian. Sa verse 21, the Word was implanted in our heart. Karon sa verse 22, it must be acted out, mga igsoon. Kinahanglan iga kinabuhi na ang Word of God sa atong kinabuhi. So mo nga itong ma-learn, no? True Christianity, no? It begins with the restraint of our tongue. Pagtugong sa dila, restraint of our tongue, cleansing of the heart, no? And obedience of life, mga igsoon. Morning tulog. Maklarohan yun ang atong pagkakristohanon diha. Pagpugong sa atong dila, paghidlok sa atong kasing-kasing, o ang pagtuman, no, sa Word of God dinhi sa atong kinabuhi. So mo na nga, kita, kumusta naman ang atong pagkakristohanon mga igsoon, no? Now, akong basahon din ang atong ma-learn so far. Hearing the truth without acting on it is a form of spiritual miscalculation
that leads back to the death mission in verse 15, no? Usa kini ka spiritual miscalculation kung dili nato i-apply ang word of God. So, ang final thought mo ni, mahuman ako, no? The word of truth, kaya mo ni siya, ang giinsulti ni James, gikan pa sa verse 17, no? Na ang word of God, the word of truth. The word of truth which birthed us, no? Na born again ta, na Christian ta because of the word of truth, the gospel. Must be the same word that governs our temper. No? Naluwas ta tungod sa Biblia. Kinahanglan po daw ta magkinabuhi, pinaagi sa Biblia sa pagmanage sa atong temper. And this word cleanses our motives, no? And directs our daily actions. Kung mo na mga igsoon ang pagkinabuhi nga doon ay kaalam, no? Ibalik gihabutan ni James dito sa Word of God, no? Pamati o buhata ang imong napamatian. Kay mo na'y pamaagi sa Ginoo sa panahon sa pagsulay, you will be victorious. You will be triumphant in the trials of life. If we allow God's Word, mga igsoon, mao ang atong sugat, no? Mao ang muiwa sa atong mga dalan, ug mao ang atong igakinabuhi. No? Padaplin ang atong mga kaugalingon nga mga gikan nato. Surrender ta nato sa Dios. Not our understanding, not our wisdom, but the understanding and wisdom from God nga naa din sa iyang pulo. No? So mga igsoon, kumusta ang atong kinabuhi? No? Mag-pray kita. Lord God, ginaremind di mo kami Ginoo kung saan pagkinabuhi ingon nga Kristohanon in the midst of trials. Outside trials, temptation in our hearts. Gusto nimo nga kami magmadaogo niini. Tabangi kami, Lord, sa pag-practice sa imong mga pulong. Let it be, O God, nga na kami self-control. Magmaabdig sa pagpamati. Magmahinay sa pagsulti. O magmahinay sa pagkasuko. Lord, tabangi kami nga among pagkakristohanong Ginoo, the righteousness of God, makita ang Ginoo diri sa among kinabuhi. If our community, neighbors, sa employment man, sa pagpantrabaho, makita unta nila, Lord, sa among kinabuhi, nga bisa na kami pagsulay, pero tungod kay na kami kaalam nga gikan kanimo Ginoo, sila mapanalanginan. Kung kami usab magmadaogon tungod kay ikaw nag-ingon o Dios nga adunay ikaw giandam nga blessing sa mga faithful nga mga Kristohanon. You want us to be faithful in the midst of trials. Di na mo tugutan Ginoo nga sa among pagsulay. Malayo na noon kami diha kanimo. Far be it from us, Lord. Himuha Ginoo nga sa mga pagsulay, maduol kami diha kanimo. Ug ilabi na nga kami imong hatagan niya ng kaalam aron mabuhat namo ang imong pagtuo. Pagkamayo Diyos sa imong mga pulong, in Jesus' name we pray. Amen.